Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghali, magandang araw. Magandang araw, magandang gabi, magandang hapon sa ating mga tagapakinig yan. Ito na naman po ang inyong kaibigan, February 15, February 15, 2015, a day after Valentine's. Ay, mga kaibigan natin diyan, kumusta na po kayo dyan? Ating co-pilot, andyan ang co-pilot ko, si Simi eh. Ayan, yan taga-sound check ko dun sa kabila eh. Anyway, sa buong mundo, marami tayong babatiin ako. Marami nakikinig yan. Dyan lang sa Middle East, ang dami na sila, nakatenga na dyan. Ayan, si Ori, ano na, tapos na pala sa trabaho. Hello, Ori! Dyan sa Saudi Arabia, yan. Ang dami na lang dito sa Skyroom, dito sa aking Facebook. Good day, good afternoon, good evening, kung ano man ang oras sa inyo dyan sa buong kapuluan. Ito ang niyang kaibigan, DJ Sky on the air. Mumangawa! Nanggugulo na naman sa ere. Febrero 15. Dito po sa Western Coast of the United States, we are broadcasting dito po sa Estados Unidos. At nagagalak kami ipaalala sa inyo, we are broadcasting approximately about 82 countries sa buong mundo. At ating mga regulars dyan sa Skyroom, dyan sa may Skyroom ng Facebook. At andyan kayo kung if you wanna join in, alalang kayo, nakaon na ang recording natin, ang video natin is on. Si Simi, andun na rin, ang co-pilot ko, siya ang sound engineer ko ngayon eh. Binabati natin dyan yung mga tagapaginig natin dyan sa buong mundo. Dito po sa Estados Unidos, sa Northern California, dyan sa East Coast. Dito po sa Middle East, Pilipinas. Marami tayong babatiin. Ako! Wawawi! Ay yung mga tropa ko dyan sa Vegan, City of Vegan, now celebrating the reunion ng aming Divine Word College High School Batch 70. Ayan, dyan sila, dyan sa may building ni Doming. Mga nag-enjoy na yung mga ka-eskwela ko dyan, mga batchmates ko ng Divine Word College of Vegan High School Batch 70. Hello! Kumusta na po kayo dyan?
At aking sa Skyroom, andyan na sila Flor, sila Ver, si Miss J. How was the concert dyan kay Natalie Cole last night? Ayan ang masarap panoorin mga live music. Hello Pilipinas, Quezon City, si Miss Candid Carey, andyan na rin. Si Kuya Ed, sila Lolin, sila Theody. Si Flor, andyan na. And Middle East, si Madam Mary Jane. Si Ori, hello Ori, sa Saudi Arabia. Ay, si Ori ang aking panay. Si Ori ang taga-drive ko noon. Kumusta ka na dyan? At least nakikinig na. Tapos na pala ang trabaho dyan sa Middle East. Galing daw siya ng trabaho, kaya tama-tama makikinig siya rito. Binabati ko rin ang pamilya mo dyan sa Manila, sa Metro Manila area. Yung mga friends natin dyan sa Vietnam, sa Taipei, sa Taiwan, dyan po sa Hong Kong. Ang dami natin sa Rome, sa Europe. Kaya mag-exercise kayo. Marami tayong mga tatalakayin ng mga balita-balita. At si Miss J, good morning din. Ayan, si Ver, good morning. Where is Miss J is there also. Inseparable yung dalawang yun. Ang sweet-sweet nila. Hello, Flor! Si Miss Flor Viloria. I believe nasa radyo ko kumangka siguro. Si Kuya Ed and Carrie. Si Miss Candid Carrie. Siguro naka-on yung niya, yung Android phone niya. Kahit na andun sa tropa namin. Alam kong kailan lang tayo nagkalago. Sa'yo ayaw nang lumayo. At kung nakita ninyo aking posting ng pre-broadcast, meron tayong mga tatlong tanong na ating paglalaruan sa ating Skyroom. Let me see. Let me recall yung mga sa iyong buhay, who has made the most influence sa buhay mo? Habang lumalaki ka, kaya nasa Pilipinas ka, nasa Middle East ka, nasa Estados Unidos ka, kung saan ka man mundong lupalop ngayon. Ngayon na may sarili ka ng pamilya, may may sariling pamilya, malaki ka na, natuto ka na, who has made the most influence in you? Ang tatay mo, nanay mo, ang lolo mo, ang lola mo, ang pinsan mo, ang uncle mo, ang auntie mo, o kung sino man sa pamilya mo. Ayan. Sa pamilya, ayan. Who has made the most influence in you? At bakit? Siyempre, we know to a certain degree, ang tatay natin has influenced us, mother, grandfather, grandma, uncle, auntie, mga ganyan. But, in your opinion, who has made the most influence in you as a person? Kung ano ka ng klase ng tao ngayon. Ayan. And this is just an exercise of the mind para naman umandar yung mga endorphins ninyo. Ay, ito na naman ang iyong kaibigan, DJ Sky, humahalakhak ng gugulo sa ere. Habang nakikinig ang aking co-pilot, si Simi doon sa kabila. Kaya lagi yung makinig ka, tingnan mo kung distorted. Mabuti na lang, meron tayo gano'n dito. May voice processor tayo. Kaya kahit gumagawa ako, ayan, nahuhold yung ano ko, nahuhold yung boses ko. Kayo pinakikinig dito sa Radyo Filipino Amerika. Ayan, mga kaibigan natin na dyan. Kaya sumayaw lang kayo, umindak kayo! I am playing one of the medley of the best music of our times. Ayan, mga classic 70s yung mga yan. At saka sa Pilipinas, ang daming mga ikinasal ngayon. Ang daming mga ikinasal, ha?
Andyan si Yeng. Si Heart. Sino ba mga kinasal? Ang dami mga kinasal eh. Bala. Sa ating mga nakikinig dyan sa Facebook, kung gusto niyo sumali, let me know and then I'll get you in there and you can join our Facebook, Ang Aking Skyro. Kayo po'y nakikinig sa Radyo Filipino America, February 15, 2015. Ngayon! Sa DJ Sky on the Air. Ayan, mga tribute natin. A tribute to the fallen heroes. Babalikan natin ang topikong yan. Ang mga 44, actually, naging 50 na yata yung mga fallen heroes. Eh. Very timely at maraming mga may birthday pa dyan eh. And again, as I've said a while ago, we are now broadcasting to 82 countries. Kaya yung sabi ko na, now you have 83 reasons to listen to Radyo Filipino America. 82 countries plus. Sino yung isa? Sino ka kundi si DJ Sky? Ang aking programa every Sunday dito sa Estados Unidos, DJ Sky on the Air. Kasi umiinit yung topikong mamasapano eh. Sa ating mga nakikinig dyan na may mga mahal sa buhay na magbe-birthday. Yung mga magbe-birthday, yung mga Juan, ano ba ngayon? February 15. It's just a day after Valentine's Day. Kaya sa ating mga nakikinig dyan sa Facebook, mga kaibigan natin, dito sa kung saan man kayong lupalop ng mundo, babatiin namin kayo ng happy birthday naman, syempre. Alright, ladies and gentlemen, straight from this, DJ Sky giving you all the greetings. Happy birthday. And many more birthdays.
birthdays ha. Kung sino man kayo before, during, and after February 15, tayo pinanggugulo. Ginigising ko kayo kung natutulog kayo. Ginigising ko kayo pag inaantok kayo. Ayan na ang sabi nga nila. Ano, gising na ba kayo o inaantok pa kayo? Kung inaantok kayo, gumising kayo. Kung gising na kayo, ay gumising uli kayo. Ayan. Kaya sabi nila, na-hyper ka na naman. Sabi niya, okay lang na. Okay naman ang BP ko. Kaya para bumaba ang BP natin ito. And anyway, as I usually do sa aking programa, ito naman na ng mga para sa ating mga tagapaginig sa Radyo Filipino America. How about the blessings to start our broadcast? February 15, 2015. We start the day of my broadcast with all the thoughts of sharing us the spiritual blessings that we need to nurture our daily lives. Just like every broadcast day that I have, I'd like to share the blessings to all my listeners from all over the world. And for today is a dedication to the fallen heroes of the Philippine National Police Special Action Force, especially the 44 soldiers that gave the ultimate sacrifice. May their true courage, heroism, and determination to carry out their mission be an inspiration to this nation and for the younger generation to follow in their footsteps, and hopefully the nation to have a healing as we learn from this tragedy. And we just hope that it shall never happen again, and we hope it becomes a catalyst to look at what lies ahead for this country, the Philippines. And in behalf of Radio Filipino America and my program DJ Sky on the Air, may we all have the blessings, the spiritual nourishment to carry on with our own lives. And may we be an inspiration to one another as human beings in this place we call Earth. Ladies and gentlemen, in behalf of DJ Sky, God bless you all and good morning as we start the broadcast.
natin sa ating mga welcome to DJ Sky on the Air. It's the day after Valentine's. I hope you all everyone had a good time. Whether you're out there enjoying your dinner with your loved ones, your special someone, your significant others. I see all the flowers, the red roses, as a symbolic of this special occasion ng February 14, mga araw ng puso, di ba? Kaya maganda at perhaps it's a chance for us to catch our breath as we go into the year. Na ganyan. Para naman matunghayan natin ang ating affection sa bawat isa sa ating mga minamahal sa buhay, di ba? Kaya maganda ang Valentine's Day. It's a chance for us to renew this relationship. I made something dito sa nakokontrol ko yung remote ng video camera ko from a distance. Anyway, sa ating mga kaibigan niyan, whether you are in Gapo SD6 or ano man ang grupo ninyo, ang Divine Word dyan sa Vegan, dito sa aking Skyroom sa Facebook, yung mga nakikinig dyan, and I promise to give a plug for this for Eden, also para may start natin. And let's see, para naman sa ating mga kaibigan dyan sa Olongapo. Kaya, mga tiga Olongapo, nagpunta sa Olongapo, lumaki sa Olongapo, nag-aral sa Olongapo, nagtrabaho sa Olongapo, at higit sa lahat, ipinagmalaki ang Olongapo. Ito ang awitin natin. Olongapo, kumusta na nga ba sa'yo? Olongapo, kumusta na nga ba sa'yo? 1, 2, 3, 4. Tumindig ka, Olongapo, bakit mo kaya mo rin? Ang lahat ay gagaan kung sama-sama nating harapin. Olongapo, ipakita mo, wala nang iba na katulad mo. Dito sa ulo ng apo, dito ka na nakagisnan. Kaigaan ng pakikisama, halos lahat ay kaibigan. Tindi ng galing mo, kilala ka sa tatak Gapo, sa sining man o kasipagan, sa tutugan kay number 1. May bahid man ang pangalan mo, di mo naman yan ay ginusto. Sa marami pang larangan, kitang-kita ang tagumpay mo. Olongapo, ipakita mo na wala nang iba na katulad mo. Tumindig ka, Olongapo, pakita mong kaya mo rin. Ang lahat ay gagaan kung sama-sama nating harapin. Olongapo, ipakita mo na wala nang iba na katulad mo. Kay dami ng unos na dumating sa buhay mo, base na balay na tanggal, na paurungkat na paupo, pinatubo ay pumutok, doon ka na napaluhod. Ha 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 ang sigaw mo, buong lakas kang tumayo. Olongapo, ipakita mo na wala nang iba na katulad mo. Tumindig ka, Olongapo, pakita mo kaya mo rin. Ang lahat ay gagaan kung sama
Olongapo, tindig, Olongapo, tindig, 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 Olongapo, yes, tindig, Olongapo, tindig, Olongapo, tindig, tindig, Olongapo. Tindig, Olongapo. Ayan. Ating mga kaibigan, binabati ko kayo dyan. Kung ano man ang ginagawa nyo, kung kayo nasa Skyron ko sa Facebook, binabati ko rin kayo. Nababalikan ko yung sinabi ko yung tatlong tanong, the 3 theme questions. Like every broadcast, naglalagay ako ng tatlong tanong doon to exercise our minds and to participate in the broadcast if you can. Kung may time kayo, yung first question nga na in your life, yung pagkatao mo na ngayon, who has made the most influence in you as a person? Tatay mo, nanay mo, lola mo, lolo mo, uncle mo, auntie mo, pinsan mo, kapatid mo, whoever. Feel free to share that dito sa aking Skyroom na ganyan. Meron pang isa yung merong isang because of the Valentines, meron din ako niyan na I posted the questions doon ahead of time para naman you have time to think about it, yung mga questions na ganon. And of course, lahat yan mga kaibigan natin, dinabati ko ng Happy Valentine's, although it's a day after ng Valentine's. Alam mo yung euphoria ng Valentine's andun pa parang nasa cloud 9 ka pa whether you spend the evening with your loved ones, your significant others, your spouses, your husbands, your wives, those kind of things. I hope you had a good time yesterday, February 14, sa inyong mga nakikinig dyan, tagapakinig sa akin. Tinitingnan ko, binabalikan ko yung pinost kong mga question. The number 2 question na inilagay ko doon is because it's Valentine's, what is your best advice to the younger generation when it comes to love in general? So whatever your take on that, and feel free to exchange, feel free to share it with us. And the question number 3 that we have is, this one is going to be interesting. Question number 3 would be, would you rather love someone or be loved by someone? Ayan. Tingnan natin kung how you going to take that one. So question number 3 is, would you rather love someone or be loved by someone? Ayan. Kaya naman kayo gising na kayo inaantok pa. Na ganyan, kaya tingnan natin na inuubo tuloy ako. Nauubo tuloy ako, nasangid ako doon. And yung mga newlyweds sa Pilipinas, binabati ko rin dyan si Yang Constantino, newly married, simple, very private, walang mga big names, big stars na ganyan, parang it's just like a family wedding na ganyan. And also Senator Chis Escudero just married Hart Evangelista, now Mrs. Hart Escudero. Remember when he proposed to her, that was back in Sorsogon in 2012 na ganyan. Kaya ngayon there's a culmination of that declaration of the 2012 na engagement nila. Ngayon, kinasal na sila. Kaya kinasal dun sa maganda yung island na yun it starts with B, Basilan Island. But it's a very nice island, very close. Siyempre, celebrity naman nun, kaya that's their take on So, kay Yang Constantino ay maganda yung niya, yung mga siyempre patugtugin natin yung para sa mga question number 3. Ito. And this is a fitting music for that. So question number 3 na. Would you rather love someone
or be loved by someone. Yan. And just to get your minds going with that, so I'm gonna play this. And this is one of the new songs that is very popular on the airwaves right now. And ito, nanalo sa best Pinoy love song eh. And this is kinanta ni Tandingan, na ganyan. Si KZ Tandingan, kinanta niya. So this is really nice. So for those of you contemplating on question number 3, now would you rather love someone or be loved by someone? Ito para sa inyo. Mahal ko o mahal ako? Dalawa kayo sa buhay ko at ako ngayon ay kailangan ng lumili. Isa lang ang maaari. Alam mo na ito ko lagi para sa'yo. Mahal kita ng labis, ngunit di ba ang iyong nais? At siya narito, alay sa'king wagas na pag-ibig. Nalilito, lito. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Ano ba iiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Kahit di ako ang mahal mo, kung man nanatili ako sa'yo, ay baka matutunan mo rin na ako iyong ibigin. At kung sadyang sa'y tapat, baka sakaling pagdaan ang matutunan ko rin ang ibigin siya. Sino ang iibigin ko? Ikaw bang napangarap ko? O siya bang kumakatok sa puso ko? Ano ba iiralin ko? Isip ba o ang puso ko? Nalilito. Sinong pipiliin ko? Ang nais ko ay maranasan ang pag-ibig at masuklian din ang pag-ibig. Sino ang iibigin ko? Ikaw ba na pangarap ko? O siya ba? Ano ba iiralin ko? Isip ba mo ang puso ko? Nalilito, lito. Sinong pipiliin ko? Mahal ko o mahal ako? Ayan, mahal ako o mahal mo ako? Mahal kita o mahal ako? Nakakalituhan eh. Anyway, it's a fitting song for the third question. Going back to the 3 theme questions that I have, parating every broadcast ay para may input na si Ver and I'm gonna read as you bring in, as you type your inputs dyan sa Skyroom sa Facebook.
I'll read them and then we can share it. And again, there's no wrong and right answer to any of the questions. Ayan. It's just an exercise of the mind, sharing your thoughts about mga bagay-bagay na pinag-uusapan na ganyan habang tinatalakay natin ang mga hot issues naman sa Pilipinas later on. Marami tayo mga kwan eh. So I like to post those questions every time I broadcast because it enhances the interactions diyan sa Facebook. Habang nakikinig kayo sa aking mga music na ganyan, nakikita nyo rin yung aking mga thoughts about just about everything na ganyan. Para habang na-entertain kayo, siyempre, masayang-masaya, sabi nga nila. Kaya, dahil, alam mo na, basta andito kayo sa Radyo Filipino America, lalo-lalo na sa aking programa, ay kailangan kalimutan nyo ang mga problema. Yan, ganyan. Habang nakikinig kayo dito, I will entertain you. And if you're wondering anong costume ko ngayon, and like I said, this is a tribute to the 44 fallen heroes of the PNP Special Action Force, no? So I'm in my combat garb ngayon. Nakakahami ako eh. Anyway, bago ko pagpatuloy ang ating papatugtugin na susunod naman sa inyo. Gaya ng sabi ko, kalimutan mo ng problema. But for the meantime, ito man plug ko sa inyo. Kung kayo nangangailangan ng tulong sa inyong mga tax services na ganyan, magsadya po dito sa General Tax and Financial Services para mabigyan pansin ang inyong mga W-2s and 1099s dito. So, dito walang out-of-pocket expense para sa income tax preparation ninyo. Basta if you qualify. That means you don't pay at the time your taxes are prepared. Ayan. Kaya libre. Most cases libre yan. Kaya dito magsadya sa General Tax and Financial Services dahil meron kayo isang dahilan. We offer 20% discount sa mga listeners ng Radyo Filipino America hanggang Pebrero 15 ngayon. February 15 today. As in ngayon. But it is extended. Kayo naman, kinabahan na kayo. So, the deadline of February 15 is now extended. February 21. Yan, may isang linggo pa kayo. See? Merong isang linggo pa kayo mag-procrastinate. Kaya, magsadya po rito na General Tax and Financial Services na matatagpuan po dito sa 550 East 8th Street, Suite 11, National City. Kaya dali ang mga W-2s at sa mga 1099s ninyo, kagaya ko mga retired, dito matatagpuan po ang General Tax and Financial Services dito sa Old Schoolhouse Square, dito sa may shopping center dito. Between E, as in Echo, E Street at saka Highland Avenue. Yan, magsadya po kayo dito for a very cheap, quick, and accurate income tax preparation. At habang andito kayo, sumilip na rin kayo dito sa studio ng Radyo Filipino America dahil dito matatagpuan na the same office, the same building, the same door, Suite 11. Sumilip na rin kayo dyan. Habang sumilip kayo, kumaway naman kayo at saka ngumiti kayo. Ayan, para maganda naman yung habang nag-broadcast yung andito sa loob dito, makita kayo, happy sila na ganyan. So, hindi lang yun! Dadagdagan ko pa! Kung sasabihin ninyo na pinadala kayo ni DJ Sky, yan, dadagdagan pa yung diskwento nyo from 20 to 30%. 30%. Talo nyo pa yung mga diskwento ng mga senior citizen sa Pilipinas. Di ba? 30%. Sabihin nyo lang, pinadala kayo ni DJ Sky. Ayan! Kaya, one more time sa inyong mga tagapakinig, mga listeners ng Radyo Filipino America at inyong mga kaibigan, sabihin po ninyo, magsadya po sa General Tax and Financial Services at tumawag dito sa front office ang ating manager, si Ate Lou. Ang phone number po ay 619-649-0069. 619-649-0069. Ayan. Kinatawayan ako nung co-pilot ko, si Brad Simi. Sabi niya, baka atakihin ka. Anyway, kaya may magsadya kayo. Anyway, papatuloy natin ang ating programa. Marami tayong mga issues na ano yan. Kasi gaya ng sabi ko, babalikan natin yung mga issues ng Mama Sapano, yung incident doon. It's very tragic. At saka kung pakinggan mo yung mga
inquiries dyan sa lower house at upper house sa Pilipinas, ay nako, talaga namang hindi mo maintindihan kung ano yung mga sinasagot eh. Ang nakakatuwa ko minsan hindi mo na alam kung yung mga nakikinig parang ang tingin na lang sa mga nakikinig, parang hindi nakakaintindi. Kaya kung minsan yung mga sagot-sagot hindi nakakatugma-tugma it is in shambles, to say the least, na ganyan. Pero babalikan natin mamaya yan. Because, and also the videos that is going viral sa YouTube ng tragedy ng Mama Sapano. So, there's a lot of there's a lot of unanswered questions dyan, and I give credit to Senator Cayetano and si Senator Miriam Defensor Santiago. Talagang they don't mince any words, lalo na kay Santiago. She doesn't mince a word, she'll throw it out. Talagang ginigiling niya, and as a remember, the government is run by civilians, and of course the entity of the armed forces is part and parcel of that civilian government na ganyan. So the commander-in-chief, ang mistake minsan somebody has to step up to that plate and say, this is what happened and the buck stops here. Pero parang there is a sort of a code of silence na mas mabuti nang huwag magsalita o ganon. But anyway, lahat naman yung mga humaharap naman sa mga inquiries sa Senado and everything, wala yung mga sinasagot, nako, it's very basic, very very elementary, na akala mo yung mga sagot nila they can get away with it, mga ganyan. Pero ang akong BP, kaya may dala-dala akong tambol na naman. May dala-dala akong tambol yan. May tambol na naman ako. Dinala ko na naman yung tambol ko. Just so para hindi lumundag itong mga mixer at saka mga laptop dito. Kasi pinanood ko rin yung mga article na. And also, I'm reading a very in-depth analysis ng isang I'm a fan of Rigoberto Tiglao. He writes very in-depth analysis of the whole mga event na mga ganyan. And he doesn't mention any words also na ganyan. And he doesn't hold any punches. Talagang sasabihin niya. And if you look at those things, talagang it's very tragic what's happening. And not only that, there's a new update dyan sa nangyayari dyan sa Mama Sapano area. There was a recent clash between the BIFF, the Bangsamoro Freedom Fighters, at saka ang MILF. I believe that was just last night. Kaya merong clash sila na ganyan. Although the governor of the Cotabato area, North Cotabato area, is saying that wala siyang akaalam-alam dyan, that it's just a personal grudge daw carried out. Sinasabi ng isang kampo na may napatay silang si Commander Falcon. Isa naman sinasabi hindi, ganyan, sugatan lang yung isa. So there's conflicting reports right now, but there is a clash between the BIFF Freedom Fighters at saka MILF, which put a twist to the whole scenario right now. But anyway, babalikan natin dyan. Siyempre, habang dito tayo, kaya nasabi ko kailangan kalimutan ang problema. Kayo nakikinig kay Radyo Pilipino-Amerika sa DJ Sky and the Air. Kalimutan ninyo ang problema nyo. Ako na lang ang magpapaalala ng mga problema ng Pilipinas habang nakikinig kayo. Kaya, eto po si Lito Camo. Pakinggan nyo lang kanya. Kaya habang dito nakikinig kayo, and then balikan natin yung mga questions. Ulitin ko ulit bago patugtugin ito. Ang 3 questions is, in your life, sa buhay mo, who has made the most influence in you as a person? Ang tatay mo, nanay mo, grandpa mo, lola mo, auntie mo, kapatid mo, pinsan mo, those kind of things. If you can share those things, it'll be nice. It'll be a nice conversation na ganyan. And then pangalawa, yes, ano ang pinakamagandang payo mo sa mga kabataan ngayon when it comes to love, to LOVE? Merong comments na si server dyan at marami na nag-comment dahil bling ng bling yung yung room ko sa Skyroom na ganyan. And then yung pangatlo, would you rather love someone or be loved by someone? Mahal ko o mahal ako? Kaya ngayon, habang ngumawa tayo, kalimutan mo naman ang problema dahil makinig tayo kay Lito Camo. Ayan.
kalimutan mo na ang problema. Sa mahilig kumanta, kahit sintonado pa, kumanta ng kumanta, may pag-asa. Sa mahilig sumayaw, nasa liwa ang paa, sumayaw na sumayaw, may pag-asa. Sa gustong maging bida, hilig ay mag-artista, umarte ng umarte, may pag-asa. Huwag ka lang magyayabang kung sakali mang sikat na. Bakit lagi kang ganyan? Naiinis ka na naman, di maintindihan ano ang dahilan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Ba't di na lang magkantahan at magsayawan? Ng problema'y malimutan. Sa gustong mag-gitara na di marunong tumipa, tumugtog ng tumugtog, may pag-asa. Sa gustong mag-asawa na walang kinikita, Hello, Brad Edwin. It's my younger brother who's vacationing with my sister-in-law Marites at sa kanilang daughter, si Larissa. sa pamilya. Diyan sila, naglalakwat siya dyan sa Santa Cruz. Huwag ka lang magdodroga o magdadagdag. And that's very nice for Larissa. Nabigyan ng parents niya ng bakasyon. Ayan, because it's nice to walk on the beach right there in Santa Cruz. Nabubugnot ka na naman, di maintindihan ano ang dahilan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Ba't di na lang magkantahan at magsayawan? Nang problema'y malimutan. Hello, Ori! Ay, binabati ko rin yung mga tropa mo dyan sa Saudi Arabia. Yung mga tropa mo dyan na mga kasama sa Samsung Engineering dyan sa Jubail, Saudi Arabia. Hello mga tropang Pinoy dyan sa Samsung Engineering dyan sa Jubail, Saudi Arabia. At ang inyong katropa dyan si Ori. Kumusta na po? Kayo pa yung binabati DJ Sky from Estados Unidos. Magkantahan at magsayawan, ng problema'y malimutan. Bakit lagi kang ganyan? Nakasimangot na naman, di maintindihan ano ang dahilan. Ang buhay ay sadyang ganyan. Ba't di na lang magkantahan at magsayawan? Nang problema'y malimutan. Ayan, marami tayo dito sa Sky. I'm going through all the postings. Marami nang unang nag-post dyan si Sir Ver na ganyan. Sabi niya when it comes to love, kung bubukol, kung uukol, bubukol. Ganyan. So, you have to find the right size of the shoes, so to speak, using that as a figure of speech. Na gano'n na, hanapin mo yung talagang size mo na shoes na ganyan. Yun ang take naman ni Sir Ver na ganyan. Again, inuulit ko yung ating mga kaibigan dyan sa Saudi Arabia, dyan sa may Jubail, mga Pinoys at mga Pinays, kung mga good looking na mga kaibigan natin dyan sa Jubail, Saudi Arabia, na nakikinig ngayon. Dyan yung kaibigan natin si Ori. Kumusta na kayo dyan? Ori, kumusta na kayo? At saka yung mga
kasama mo dyan sa Samsung Engineering sa Jubail, Saudi Arabia. Andyan sila sa Skyroom eh. So Ori, when I was in the Philippines, siya nagmamaneho para sa akin. Ayaw ko kasi nagmamaneho pag nasa Pilipinas eh. Kaya, so, mahusay mag-drive yan, maingat eh. Kaya, may tiwala ako sa kanya. Ito meron na rin input si Candid Carry of Quezon City. Habang ini-scroll ko itong mga si Miss J, kaya pala maraming shoes. Ano? Miss J, ikaw talaga, oh. Sabi niya, kaya pala maraming shoes si Mr. V. Sabi niya. Ako, mabuti pa yata, tago ko yung mga shoes ko. Baka magbintangan ka. Hello, Vicky, ng Simi Valley. Si Vicky Santos of Simi Valley. Sabi niya love has to be reciprocated, DJ Sky, sabi niya. Otherwise, what's the point? Oo naman. Sabi ni Vicky Santos of Simi Valley, love has to be reciprocated. Otherwise, what's the point nga naman? It's a one-way, parang one-way ano lang na ganun eh. If you're just giving or you're just receiving, hindi ka naman nag-reciprocate, yan nga naman. So that's Vicky's, so let me scroll quick dito. Sabi ni Ver, when it comes to love, kung hindi uukol, hindi bubukol. So, you have to find the right shoes that will fit you. Ganyan. Kaya, yung take ni Miss J doon, kaya pala maraming shoes. Sir Ver, pahiram naman yung mga ibang shoes dyan. And then, let me see, kay Miss Carrie, hinuli ko yung kay Miss Candid Carrie of Quezon City. Ang haba eh. Sabi niya, answer to question 1, sabi ni Miss Candid Carrie na ganyan. Sabi niya, answer to question number 1. I would say it's my mom, ang nanay niya, who gave an enormous impact to my life. She is a woman of strength and wisdom. She taught me the value of the importance of my worth in times of plenty and adversity. She strongly influenced me by her firm stand in principles, teaching me the essence of responsibility and being independent as I face challenges in life. Emotionally strong, staying contented with what I have in life, keeping committed in relationship, and simply being happy. And most of all, I owe her to my becoming a good homemaker. Naku, all rolled into one. Homemaker, good spouse, lahat na yan. A sense of responsibility. And I think, from what I know, si Miss Candid Carrie, panganay kasi yan eh. So the most influence came from her mother. I had not met her mother before. She's from Bantay, but she looks very healthy and for her age na ganyan. And that is very nice. Yun ang take ni Miss Candid Carrie of Quezon City. So the most influence came from her mother. Ganyan, giving her all that inspirations, the essence of living through your life, appreciating what you have, those kind of things, being a strong woman na ganyan. So maganda. So we have very nice inputs so far dyan sa ating mga tagapakinig dyan. Kaya binabati ko yung sino mga nag-birthdays. Ay, si Minda Marquez, our batchmate, also just celebrated her birthdays a few days ago. Miss Minda Marquez of the Vinewood College of Vigan High School, batch 70. She just celebrated her birthdays about a few days ago sa kanya. Kaya itong kapatid ko si Brad Edwin na nasa Santa Cruz, kasama ang misis niya si Marites, sa anak nila si Larissa, nagbabakasyon dyan sa Santa Cruz. My brother and the family, his family used to live in Italy, sa Milan. They've lived there for more than 20 years, and there was a time they finally decided, nung umanda na yung petition, so they relocated from Milan. Can you imagine that, after living there for 20 plus years, having a well employed trabaho nila,
and they have to uproot yung yung pamilya na to just to relocate to America. But then I also made the statement sa kanila noon na you're not only doing it for yourselves, but you're also doing it mostly for Larissa. Larissa, yung dalaga nila, si Larissa. And I admire the daughter Larissa, pamangkin ko, because aside being a natural born Italiana, syempre she speaks the fluent Italiana, di ba? Italian language. She speaks fluently, but she can also speak Ilocano and Tagalog. And then, she has bettered her English na. Mahusay ng English niya. And she graduated from UCLA. Yeah. And see, those kind of things. At marami akong mga kapatid pa dyan sa Sacramento. Hello, De La Vega family. Sila Danke family, Shirley. Sila Denden. Ang dami nila dyan. Si Brad Orly. Also, baka naglalaro na naman ng golf yun eh. I'm hoping yung golf in one. Holy golf. Go-golf na naman siguro ang Brad ko dyan sa Sacramento. Brad Orly and his family. Si bunso namin, si Jackie and her family also is in the area sa Sacramento. Marami sila na ganyan. So, sabi ni Vicky, ano sabi niya ngayon? Answer to question number 1. Sabi ni Vicky, it's my mother, of course. Ang ganda nun, parang nakakadami mga mother. It's my mother, of course. Sabi ni Vicky Santos of Simi Valley, the most influence to her as a total person came from her mother. Ganyan. So, let's see yung mga eto si Miss J, sabi niya, my mom too for being very compassionate. Sabi ni Miss J, coming from the mother also for being compassionate. Well, panay mother so far, sila mo ka naman, sa akin, I have not made a formal statement yet, but it would be a toss-up between my mother and my grandmother. Yun, yung dalawang yun, somehow. Although my father was an influence later on, the more I came to find out who my father was as far as his background growing up in Hawaii. Because my father went to Hawaii as a 17-year-old plantation worker under the name of the Goyo Rubio. Nung nag-aalias pa sila nung araw na gano'n eh. Anyway, good morning, Vicky. Etong mga, ang dami silang kuwan. Si Ver, tingnan natin. Meron siyang dito eh. Sabi niya ang love ay parang lagyan natin ng maganda itong si server, lagyan natin ng background para maganda. Ayan. Ayan, may background ba, Ver? Ang love ay parang sapatos. Darating yung time na may magugustuhan ka, pero di naman kasya sa'yo. Huwag mo nang pilitin dahil ikaw din ang masasaktan. Maghintay ka lang. May makikita ka rin na sukat sa iyo at hindi lang yon. Sukat na, komportable ka pa.
greet my friends dyan sa London. Nakikinig sila, Cora. I wanna greet the family of Cora, the Daplin family of London, to the daughters, the beautiful daughters of Cora. At saka ang mister niya, yan. Nakikinig sila sa London eh. I just got the buzz on the Facebook. Cora, my batchmate of Divine Word College High School 7-0. I really thank you for tuning in along with your daughters. And I hope you find excitement, you find happiness, you find time to smile just a little bit sa aking mga kalokohan. It's just me, DJ Sky, and Sky on the Air sa Radyo Filipino, America, bringing you the best of broadcasting, entertaining you with what I know best. Just being me, the crazy DJ Sky on the Air. And then I'll give you, Cora, I'll give you the link on the video on my YouTube. Dahil you can search on my YouTube now. I posted also on the website for Radio Filipino America. You can also listen to my audio streaming. And I really thank you also sa Bicol. Sa Bicol, ang grupo natin sa Bicol, Michael Banzales, ang ating web master at saka IT. Hello Michael, at saka si June, si Mr. Handsome, at saka ang kanyang handsome lotion. Hello June, at saka Michael, salamat sa sa mga technical expertise nyo, trying to make it better for all the still listeners sa audio streaming habang nagbo-broadcast tayo na ganyan, nire-record nila na ganyan. And Michael remotes on the system so he can deal with it and he can make some adjustments habang andito tayo sa San Diego. Yan. Si Miss G nakakayak na. O siyempre naman, ikaw naman ang ganda nung pinost niya sapatos It's as simple as it is, the notion of the sapatos. Lagyan mo ng background, parang musical scoring parang sa movie. Yan pag nakikita mo yung visual ng movie, napakaganda na. Bago pag may layoutan mo ng musical score, lalong na-enhance yung message, yung subliminal message. And you look at it, talagang gumaganda yung scene di ba? Kayo naman sabi nakakayak, sabi ni Miss Jagan. Ayan si my mom too for big. So far karamihan mga mother and mga influences nila, they have made them a better person sa mga buhay nila na ganyan. And I really thank you for all the inputs na ganyan, and keep them coming as we play a little bit. Now, tungayan natin sandali yung mga later na mga news na mga ganyan. And just to touch a little bit on the babalikan ko yung issue kasi ng Mama Sapano. It's very tragic as we learn and get to see more yung mga videos na going viral sa YouTube. If you look at it, sa report ng Medical Legal ngayon ng Armed Forces of the Philippines, at least 27 talagang binaril point blank sa ulo and if you look at in all the norms of conflict na ganyan, and even under the Geneva Convention, if you look at it for all the benefit of our listeners, sa Geneva Convention, and there's the rules of engagement when it comes to the human aspect of it is pretty much laid out in the Geneva Convention, and there were like at least four conventions already for that. Sa Geneva Convention, where you lay out ng mga lahat ng rules of engagement na pag yung tao wala ng armas o they use a white flag to signal surrender, hindi mo na dapat barilin, mga ganon. Or a person na kalaban mo is unarmed na o naghihingalo na, there's no need to even inflict more bala sa kanila just to finish them off. That is against all the norms of the Geneva Convention, under the rules of those things. I think 1949 was the last convention of the Geneva Convention, and it was
signatories is about 189 countries yata ang signatories dyan. And where they lay out yung mga ganyan, mga rules of engagement when it comes to conflict, ganyan. And then the Hague Convention pretty much delineated, defined the rules of using the weaponries naman, how to use these weaponries, because in modern times right now, with the latest technology and everything, it was necessary to redefine those types, kasi marami ng mga weaponry ngayon and one of them of course is the drone comes into play, those things. So it's very tragic na dahil nakita ko rin yung isang video na pinakita ron na naku, nag-aando na, naghihingalo na yung binaril pa ng binaril na paulit-ulit sa ulo na ganon. How can you even do that? Talagang yung BP ko tumatayo na. Kaya and it is very tragic talaga na ganon. Kaya eto, dinala ko yung aking mga kami na ganyan. Because kung titingnan mo talaga yung mga nangyari dyan sa Mama Sapano na ganyan, it's very tragic. Hindi lang yun, hinubuan, kinuha lahat yung mga nila, mga Kevlar nila. Kaya nung siguro may report na ganyan, wala daw mga Kevlar ng mga bulletproof na mga nila, almost niransak lahat yung nila, mga gamit nila, mga Kevlar nila, mga baril nila, because these are well equipped, by the way. They're well equipped, although if you look at all the scenario na ganyan, I think, and this is my own assumption after reading all the materials that I can read about the incident, na the group, the Special Action Forces, were poised pretty much to go in, get the mission done, and get out. Meaning, hindi sila talaga, they're not geared, hindi sila nagdala ng talagang pang long-term na labanan, na positional battle sa field na ganyan. So parang quick insert, get the mission done and then get out. And as a commando na ganyan, ganun lang, parang surgical mission na ganon. Ganon na. Kaya by the time na mga tanghali, nawala na sila ng bala kasi they did not expect na ma-corner sila. And if you look at the whole scenario, when it was time to ask for help, nobody wants to get involved, and that is the big question. Bakit hindi nagpadala ang armed forces na under the chief of staff or the commander-in-chief for that matter to give the go-ahead signal to rescue? No, I think there are some behind-the-scenes extenuating circumstances na it's either politically motivated or whatever na on the outside, lumalabas na walang coordination. But I think, in my opinion, is, and this is just my humble opinion, DJ Sky! Tama na, anuin ko muna yung yung tambol ko. Tambolin ko muna! Yan. Tinatambol ko na para. In my opinion is, it was not so much as a lack of coordination, but it is talagang well-intended na talagang iniwanan. Talagang hindi binigyan ng coordination because some people in positions were leery about offending the ongoing peace talk dyan sa Cotabato. And again, if you look at the history of that, that's another story. That if you really look at the history of that, isa pa, kung titignan mo ang issue na yan dyan sa Bangsamoro, issue na ganyan. My question is, I'm not bringing a lot of these questions aware na ganyan. Ito, natatandaan nyo when it was the time of the MNLF. Sa ating mga kapatid dyan sa South, mga kapatid natin, dahil kapwa na yung mga Pilipino yung mga ganyan. Mga ating mga kapatid, nung it was time for the MNLF, and I believe at that time it was headed by Miswari. Nor Miswari was the one na ganyan. Yun ang kadil natin during the times of Estrada, during Marcos for that matter. And Marcos doesn't miss, so yung mga previous commander-in-chief talagang, no, they talagang, we have the armed forces na ganyan. So, you can rewind more of this issue.
you go back all the way to the Sabah claim in Malaysia. Somehow, if you look at this, these are deep-seated, parang camouflage na, kasi may claim ba tayo sa Sabah, if you look at it. And if you look at the history of Sabah, na ganyan, which is tied to this whole thing, because Malaysia is in the game of this whole thing. Malaysia is the one facilitating a lot of these negotiations. And Malaysia is the one that basically have the grip on Sabah claim right now. Kasi nga, tayo lang mismo mga Pinoy, hindi natin masolidify yung sarili natin when we went for the convention in London na makipag-usap tungkol dyan sa Sabah claim with the British. Because remember, the Sabah claim was pinalis yan sa isang, there was a gentleman, Austrian gentleman, Overbeck, I believe his last name, na nilis niya yung Sabah from the Sultan of Sulu. Sultan of Sulu, may-ari dati yan. Na ganyan. And that property, that Sabah, was given to him by sino pa? Yung may-ari ng Sabah noon dyan. Dahil ang Sultan of Sulu helped yung Sultan na yon. Tinulungan niya. Kaya binigyan siya ng parte, okay, you can have this Sabah as a reward for helping us. Helping us out. Kaya napunta sa Sultan of Sulu. And then in the process, the Austrian businessman came in and leased the place. And then it was handed, and then ipinasa sa British corporation, isang British company na ganyan. Pinasa doon sa kanila. And then nawala na somewhere along the line, nawala na yung although in the documents, andun pa rin na there's still the claim na pag-aari ng Sultan talaga dyan, doon sa original documents na yan, na pag-aari ng Sultan. Hanggang ngayon, ngayon, wala na! Ang malakas lang kasi nag-claim noon dyan si Marcos. The late President Ferdinand Marcos. I'm not bringing in names for the sake of politics, but I'm bringing names for the sake of history. Those things na ganyan. So, yun ang masigasig siya na when it comes to Sabah claim, talagang we're gonna take it back, sabi ni Marcos during this time na ganyan. And anyway, dealing with this, going back to this, it is in the best interest of Malaysia to cuddle up, to facilitate this, and to propagate all the concept of autonomous region dyan sa area na yan, dahil parang may buffer yan Kung titingnan mo from the north going to the south, may buffer ngayon. Hindi basta-basta makapunta tayo sa Sabah and claim natin yung claim natin sa Sabah, which has not been finalized yet, by the way, na ganyan. Kaya ngayon, enter MNLF, which we did. We dealt with them during the Estrada time na ganyan na ano. And in fact, the same camp na we're dealing with right now was overrun by the armed forces during that time, during the campaign of at the time of Estrada, si Ramos, those kind of things. So we employed the armed forces, and we were able to run over the place and reclaim it. But somehow it got convoluted again, and then natalsik ang MNLF, pumasok ang MILF ngayon. So there is a jockeying for who's gonna be on the front line na ganyan, and then comes the BIFF, of course, with the Bangsamoro, with the ongoing peace talk na ganyan. Now, you look at all this scenario na ganyan. Kahit sa intel package, dossier kay Marwan, si Binhir Kifli Binhir, na ganyan, kung titanan mo, it was believed that Marwan, commonly known as Marwan, si Kifli Binhir, is believed to have been in that region, in Mamamasapano, that area, since 2003 pa. So he's being cuddled up by who? You tell me who? It's either BIFF, it's either MNLF, or it's either MILF. But somebody has to protect him. Somebody has to cuddle him up to be able to stay in that area for so many years. And then ang ginawa lang ng PNP as an instrument of law enforcement is to enforce na dakpin ang isang fugitive within the Philippine territory. That's where the PNP. But somehow, in the armed forces side, meron mga takot na to aggravate yung peace talk.
for whatever reason. Also, if you look at the whole scenario ng negotiations, yung last minute ng negotiations, remember that photo ops that they have in Japan? Nandun yung MILF, leader nila, and then the commander-in-chief, si Noynoy, President Aquino, was in Japan for a last-minute negotiation photo ops na if you look from the time of the past presidents, ito lang ang presidente, and it just so happened, and I'm just repeating the history, it just so happened na ito lang ang presidente nakipag-photo ops doon sa mga elements ng dyan sa peace talk dyan sa not even Cory Aquino was in a photo op session na nakiki-elbow-elbow dyan sa mga negotiator na mga from the autonomous region na ganyan. Kaya it's very sad. Now, come to think of it, ilagay niyo sa for a moment, think about this. And this is just my opinion. Come to think about it, ngayon pa na hindi pa naibibigay yung autonomous region na sana aalagan ng MILF na sabihin nila, ganun na ka-ruthless ang mga tao na ganyan. How much more pag naibigay na yung area ng autonomous region dyan? Ibig sabihin, not even the armed forces of the Philippines can go in there and enforce its sovereignty. Parang it's like a country within a country na ang mga mangyayari dyan. Ngayon pa lang na hindi pa natatapos yung peace talk na yan, hindi na makakapasok basta-basta ang PNP without permission from the MILF, who is the negotiating group right now. And not only that, kung titingnan mo ang buong scenario na ganyan, what if natapos itong negotiation for whatever reason na ganyan, MNLF is not in the picture also. So who you negotiated with? Just the MILF. Kaya, para nakikipag-negotiate ka, isa-isa, hindi sa lahat. And then not only that, once na natapos yan, halimbawa na ibigay na yung autonomous region na yan, guess what? What makes you think otherwise na hindi gagawin na camp yan ng kung ano-ano mga clandestine operations when it comes to terrorists na ganyan? They also were able to tie yung si Marwan with the ISIS group. So now you come to think about it. What makes you think otherwise na hindi gagawin na kampo yan ng training camp ng kung ano-anong mga elements dyan sa South na ganyan? Sa ating mga kapatid natin na mga Muslim dyan sa South, kailangan gumising kayo. Dahil hindi naman lahat dyan masasama mga tao dyan. Mga kapatid pa rin natin yan, mga yan. Kaya lang, it's very disturbing ang nangyayari dito dahil maybe it's just a small segment of that population that's really doing this drastic thing. And it's unfortunate for the rest of the southern territory na ganyan, ang nangyayari na ganyan. Kaya, can you imagine? Once na ibigay yung area na yan, lalong hindi ka makakapasok ngayon. And I can understand, yung position ni Apenas as the director, the 2-star head of the Special Action Forces, I think, in my opinion, he's just being the fall guy. He's taking it down to the hill na I'll take the fall for whatever it is. Parang ganun na lang para maprotektahan kung sino man ang protektahan niya. Parang gano'n na nangyayari dyan. Because it's very obvious na lahat na nangyayari, somebody has to say things. And not only that. And then you have a ex-PNP chairman na suspended and they're still nakikisaw-saw pa rin doon sa usapan na ganyan. And yet, pag ngayon na ginigiling sa Senado, sinasabi niya na advisory lang daw! Napakatanga naman! Tama na, okay na ako. Tama na, may tubig ako dito. Sasabihin lang na advisory lang daw, and yet you are in the middle of the whole planning stage and you are directly dealing with the president, and then you make a claim in front of Congress na hindi naman ikaw nagbibigay ng plano ganyan, advisory in nature lang yung sinasabi mo. Can you imagine that? What kind of a statement is that? Napaka! Hindi, okay lang ako. Inom muna ako ng tubig para kayo naman, kayo na. I'm okay. Inom tayo ng tubig para maganda yung usapan na ganyan. Pero, ayan, lumagok ako. Narinig niya naman, lumagok ako ng tubig na ganyan. Pero it's very disturbing if you watch all the proceedings na ganyan. And you tie all the strings. And I like the way the questioning line ni Santiago.
she doesn't mince any words na ganyan. Although the commission hindi pa natatapos magsalita si PNP, ex-PNP Chairman Purisima, binabanatan niya kaagad na ganun. But anyway, it's very disturbing, and I hope they get to the bottom of this, because it's very sad na lumalabas ang not only nagiging very amateurist lahat and we're talking about mga general level, mga nagsasalita na sumasagot dito sa mga inquiries ng mga Senado, and yet they cannot even put up a united front na that really makes sense na ganyan. It's very sad, it's very tragic. And then the commander-in-chief should take a more active role and say, here's what happened. I planned the whole thing, I did this, I made the decision this, the buck stops here na ganyan. Pero I think we're seeing the same behavior nung nangyari yung massacre doon sa mga Chinese, doon sa tourist bus sa Maynila. Ganun na naman ang nangyari, tumahimik na naman ang ating presidente. Hindi na naman nagsalita, which really irritated a lot of the Hong Kong Chinese na ganyan. So it's very sad na ganyan, and this, now we lost almost at least 44 of the Special Action Force na ganyan. Kaya it's very tragic, it's very sad kung titingnan mo, at saka pag sumagot sila, kasi yung nakaka-insulto kung minsan yung pakinggan mo parang yung mga nakikinig sa Pilipinas talaga, akala mo walang pag-iisip, parang hindi nakakaintindi parang yung ginagago yung mga nakikinig na ganyan. It's very sad, it's very tragic na those things na anyway, pagpatuloy natin, maumanap ako ng music dito na ating balikan natin na ano ba sabi ni Sever, hindi na raw pinapasok sa mga restaurants si Purisima, hindi kasi nag-order pa-advance talaga si server. sabi ng isang tagapakinig natin dito sa Skyroom sa Facebook, hindi na raw pinapapasok yung ex-PNP chairman natin na yung suspendido si Alan Purisima kasi hindi raw kasi nag-order kaya pag pumapasok sa restaurant pa-advance kaya hindi na pinapapasok sa restaurant kasi mga naman hindi ka rin lang mag-order ba't ka papapasukin sa restaurant, hayaan mo na siya magutom na ganyan. Yes. Sabi niya, ito naman si Ate Flor, sabi niya, sa question number 2, sabi niya, na I have not been lucky in love. Sabi niya, it's because I don't think I have actually loved. Ano yan? Ate Flor, sabi ni Ate Flor dun sa, would you rather love someone or be loved by someone? Sabi niya. Ang sagot ni Ate Flor doon is, I have not been lucky in love. It's because I don't think I have actually loved. Now, I'll tie that to sinabi ni Sir Ver na ay, Ate Flor, hindi mo pa nahahanapan yung sapatos. Yan. Hindi mo pa nahahanapan yung sapatos. Huwag mo kasing pilitin pag hindi kasya na ganyan. Ganon. Kaya, alaga si Sir. Anyway, magpatutog muna ako at para masaya itong ating talakayan, mga kaibigan. Dito, kayo mga mag-exercise kayo ng konti, ayan, para magbugi naman kayo ng konti. Ayan. 1, 2, 3, 4 tayo ay lumundag, 5, 6, 7, 8 tayo ay lumukso. Kayong lahat natutulog, gumising na kayo, halik ka na't mag-exercise tayo, halik ka na, baby. Bugi naman tayo! Pag-exercise natin ang ating mga muscles, huwag ka sanang magtamad-tamaran. Lundagin mo, baby, ang ating bakuran, nang gumanda ang katawan at lumiit ang iyong tiyan. Gumising ka, baby, nang maaga, lumabas ka agad, takbo sa kalsada, lumundag ka, baby, lumundag ka, tumambling ka, baby, tumambling ka, iyan ang magandang pag-exercise sa tuwing umaga. Kahit nasa gabi, paghilig ka sa nightclub, pwede kang mag-disco ng palundag-lundag, sumayaw ka, baby, ng boogie at cha-cha, upang papawisan ang iyong paa, iyan ang magandang exercise nang huwag kang tumanda. Everybody go! Exercise tayo lahat! Exercise boogie! Para mga lula, mga payat, mga taba, mga malalaking tiyan!
isa, dalawa, tatlo, apat, Tarzan ay lumundag. 5, 6, 7, 8, Cheetah ay lumukso. Si Asyong Aksaya ay lumangoy sa dagat kasama ni Charlie Balakubak sa Mayrohas Boulevard hanggang Baklaran. Mga bata't matatanda'y nagsisitakbuhan. Sila'y masasayang nagjajagingan at matambling-tambling pa kung minsan. Masasaya pa rin sila kahit na humihingal. Nag-exercise lahat ng matataba doon sa may luneta ating makikita. Kahit ang may pilay o may pigsa, kasama rin doon pati ang may hika. Silang lahat panay nag-exercise na masisigla. Doon sa aming bukid ang lula at lolo, madaling araw kay napikinig na ng radyo. Sila'y nag-exercise ng alas 5, daladalang transistor pag nag-araro. Pati ang hakbang ng kanyang kalabaw ay tumitiempo. Pati ang mga fishermen pag nangingisda, may daladalang transistor sa kanilang bangka. Sila'y nakikinig na masasaya habang nanghuhuli sila ng isda. Sumasabay sa pagkimbot pati ang kanilang bangka. Sumasabay sa pagkimbot pati ang kanilang bangka. Kaya dapat mag-exercise ang buong madla. Ayan, mag-exercise kayo ang buong madla, sabi nga niya, si Yoyoy. Maraming nag-input dyan. Si Candid Carey may input sa question number 2. And I'm gonna read that, but bago ko patugtugin yan, maraming nag-input dyan. Pero natatawa ko dun sa sinabi ni Ver. Na, ano, niya, ayan ang papasogan si ex-PNP chairman na Purisima sa mga restaurant daw. Kasi nga, hindi na nag-order pa-advise na lang kasi kaya hindi na pinapapasok nga naman. Kaya kung panoorin talaga is very disturbing as we listen to a lot of the inquiries na ganyan. And then the tragedy of the Mama Sapano na, can you imagine 27 soldiers shot point blank, naghihingalo pa, pinatay na lang basta, is very disturbing. It's not a good, I don't know, somehow somebody binidio. At saka kung titingnan mo yung nagvi-video, is the same person yung chinelas niya naka-chinelas niya siya, it's the same person. Maybe he was using a GoPro or some video camera na ganyan. I cannot understand yung sinasabi, pero parang sinasabi na ito ba, may buhay pa rito, bako binabaril-baril na gano'n na ano. It's very disturbing if you look at it na ganyan sa ating yan sa Mama Sapano incident na ano. So as far as the peace talks, I think if I can make an assumption, the folks sitting in the government were very hesitant during the debacle, the skirmish dyan sa Mama Sapano, dahil ayaw nilang ma-offend, ma-derail yung peace talk, because there was also the assumption na nung nagkaroon ng photo ops doon sa Japan with the facilitated by the Malaysian between the MILF and the Philippine government, mismo si Noynoy naki-photo ops, naki-elbow-elbow sa MILF which none of the past presidents of the Philippines have done that. They always send their envoy, they always send their representative, but not the commander-in-chief himself. Na nakiki-elbow-elbow doon sa mga negotiator dyan sa peace talks dyan sa autonomous region. Kaya it's very disturbing with the current government. So of course there's a clamor right now for him to step down na ganyan, and I think the clamor for him to step down is probably a gut feeling response ng mga tao, ng citizenry, na ayaw niya kasing humarap sa mga tao and then clear out ang lahat yung mga ang gulo-gulong mga unanswered questions. Yes, I mean, if you're the president na ganyan, you have to step up and deal with it. Sagutin mo yung mga one. Kundi, ang sasabihin nila, you just step down kasi you're becoming to be a disaster and all, which is not also good for the Philippines, kasi basta may konting kamali na ganyan, alisin na yung presidente. But in my opinion naman, dapat he has to deal with it. Kung ano yung mga unanswered questions, he has to lay it out na ganyan. Whatever the mistakes, hindi yung cover up. Kasi everybody's trying to politicize everything right now. And then comes the 2016 election, parang inaalagaan nila yung mga upcoming na mga kandidato nila And then
and very sad if you look across the board, yung lahat naman gustong pumapel dyan sa issue na yan. Na ano, sasabihin pa na misencounter daw. Ano yan misencounter na yan? It's not even in the dictionary, my gosh! Misencounter! Ano yung misencounter na yan? Saan ba napulot yung salitang misencounter na yan? Misencounter! Misencounter! Can you imagine a misencounter mula pa alas 5 ng madaling araw hanggang hapon? Misencounter! Tanghali na corner na yung mga Special Action Forces, misencounter pa rin. Wala na bala. Dahil quick insertion lang yung mga mission nila. Ganyan. Anyway, ang gulo-gulo talaga. Kaya, titingnan mo yung roots niyan all the way back to the Sabah claim Malaysia is scuddling this whole scenario. Kaya kung nakikita mo parati Malaysia is always the willing facilitator of this event Kasi may buffer sila when it comes to Malaysia na ganyan yung claim natin sa Sabah and not only that, like we don't have enough problems to deal with, we're dealing with our friendly bully neighbor sa Esperante Islands, dyan sa mga shoal dyan na tinatayo na ng mga runways, kung ano-anong may tinatayo dyan na parang panggera talaga yung ginagamit na ganyan. Isa ring problema na yan. But again, whether we like it or not, it is in our best interest, in my opinion, na may kasama tayong dealing with that. However, alam mo ito, I'll just pitch in and then I'll play another music. Alam mo, the big picture, if you look at the big picture itong scenario, this is the one thing that's really sad that we may or may not realize is, itong nangyayari ng image ng armed forces natin, whether it's Philippine National Police or the armed forces, mga ano natin, para bang considering na nagkakaroon ng build-up ang Pilipinas, nagkakaroon tayo ng build-up ng ating armas, ng how so we can defend ourselves when it comes to our bully neighbor na ganyan. Inaarmasan tayo ngayon from we're acquiring weaponries, we're acquiring this kind of from frigates, destroyers to gunboats to fighters from the FA-50 from Korea, which is an F-16 derivative. We're acquiring this weaponry, we're acquiring radar system for early warning system. We are acquiring a lot of weaponries to build up our armed forces. And yet, itong nagpapatagbo ng mga armed forces natin para mga kengkoy. Magalit tong kapitbahay dito. Makakakatokin tong wall. Sino ba yung sumisigaw dito? Parang kinakatay yung may kinakatay dyan sa kabila sa inyo. That is the sad thing. If you look at the big picture, I don't know if itong mga general natin na-realize nila yung image ng structure, yung command structure, whether it's the Philippine National Police or the armed forces, wala, it's very shaky Yung integrity, command structure, down from the commander-in-chief down to the last line, down to the private na ganyan. It's very sad. And then aarmasan mo itong Pilipinas na ganyan, pahahawakan mo. Kung ikaw ang nang-armas o nagbibigay ng mga armas sa Pilipinas, it's gonna bother you. Can you imagine? Parang yung, kumbaga parang kapitbahay mo itong kapitbahay mo binubuli ng isang kapitbahay mo. Pinahawakan mo ng kalibre 45 ngayon. Mag-worry ka kasi itong kapitbahay mo, pag nalasing, kung sino-sino lang binabaril. Bago pag nakabaril siya, sasabihin niya, ay hindi ko sinasadya, gano'n, o hindi akong bumaril, gano'n. Gano'n ang analogy ko, ang ibig ko sabihin na ganyan. Na itong kapitbahay mo, inaarmasan mo ngayon, kaya lang nag-worry ka kasi hindi mo alam kung you will take responsibility or we have due diligence to be able to stay within the scope of the original intent na aarmasan mo siya para madefendahan niya ang sarili niya pagdating nitong malaking bully na kapitbahay naman niya na ganyan. So, that is the big picture that sometimes a lot of our generals may or may not realize, including the commander-in-chief, na yung image ng command structure natin, walang integrity kung minsan na kanya-kanyang mga kengkoy, kanya-kanyang palabas ng mga kengkoy na ganyan, na salita na ganyan. Pero, again, binabati ko pa rin si Yeng dahil ikinasal siya.
Para sa ating mga question number 2, babasahin ko yung mga input ninyo dyan. Makikita natin ang mga input nyo. Congratulations si Yan Constantino. Para sa inyong nakikinig. Happy Valentine's. Ikaw? Sa pagpatak ng bawat oras ay ikaw ang iniisip-isip ko. Hindi ko mahinto, pindig ng puso. Ikaw ang pinangarap-ngarap ko. Simula nang matanto na balang araw iibig ang puso. Ikaw ang pag-ibig na hinintay. Puso ay nalumbay ng kay tagal. Ngunit ngayon'y nandito na ikaw. Ikaw ang pag-ibig na binigay sa akin ang may kapal. Biyaya ka sa buhay ko, ligaya't pag-ibig ko'y ikaw. Sa bawat oras ng tagpo, ang pag-ikot ng mundo, lumingit ng pusa aking puso. Pagkat ang nasagot na ang tanong na nag-aaralan noon, kung may magmamahal sa akin ng tunay.
Yan, si Yang. Bagong kasal, newlywed. Congratulations, Yang. Bagong kasal yan eh. Kaya, kaya mga ating mga kaibigan dyan sa Skyroom. Ang dami natin, binabati rin ko ang aking kapatid. Nagbabakasin dyan sa South Lake Tahoe. Mga panay bakasyonista lahat. Mga long weekend kasi. It's long weekend nga pala dito sa Estados Unidos because Monday is President's Day. Ganyan. Kaya, hello De La Vega family, andyan si Jairus, nakikinig ang aking mga kapatid, si Becky, si Jojo, at ang nilang mga anak, sila Kyle, dyan sa South Lake Tahoe. Malamig-lamig pa ngayon dyan. O kaya baka nag-snowboarding sila na ganyan. But anyway, I'd like to greet the De La Vega family, my sister, dyan, who works for EDD, dyan sa South Lake Tahoe. Hello, Jairus! Kumusta kayo dyan? Okay ako at ano naman ako, umiinom na ako. But that's one of the more popular songs. The two popular songs right now is Ikaw at saka yung Mahal Ko, Mahal Ako. Ayan. Okay. Napakaraming red shoes. Sabi nila may hinahanap. By the way, may hinahanap na may red shoes daw. Sino kaya yun? Dapat i-post nila yan kung sino may naka-red shoes na yan. Kasi sabi ni Ate Flor, ano ra siya, she's not being very lucky when it comes to love. Sabi niya. So, sabi naman ni server, kasi pag hindi fit yung shoes, huwag mong pipilitin. Kasi ikaw lang ang masasaktan nga naman. Oo, magkakalyo-kalyo ka na ganyan hindi na nga fit yung shoes na ganun. Kaya, maghanap kayong nakapula daw ng shoes. Ngayon, yun ang malaking tanong ngayon. Hahanapin natin kung sino man yung nakapula ng shoes na yan. Yan, ano natin, i-broadcast natin sa ating mga kaibigan. But anyway, bago ako magngangawa, ang oras po natin 9:47 a.m. local California time. Kayo pinangangailangan ng tulong sa mga inyong mga tax preparation. Kasi panahon na naman ng tax ngayon tax filing taxes, na mga ganyan. Kayo po ay dito magsadya sa General Tax and Financial Services dito po sa National City. Wala pong out-of-pocket expense para sa preparation ninyo. Basta you qualify na ganyan. That means you don't pay at the time your taxes are prepared. Kaya tumawag po kayo dito sa front office natin na 619-649-0069. Ulitin ko po. Front office is 619-649-0069. Tawagan po si Ate Lou. Na ganyan. Magsadya po kayo rito, matatagpuan po ang General Tax and Financial Services dito sa may shopping center sa may Old Schoolhouse Square, between E Street saka Highland Avenue. Ganyan. So, para sa mga cheap, quick, and accurate income tax preparation, magsadya po kayo rito. Habang andito kayo na dala-dala nyo yung W-2s at saka 1099 forms ninyo, sumilip na rin kayo dito sa studio ng Radyo Filipino America. Ayan. Kaya pag sumilip kayo, sasabihin ko naman, babatiin ko kayo, kumusta na po kayo, aking mga kasabwat. Ayun. Sabi ko sa inyo kayo ay nakikinig sa Radyo Filipino America. Ayan. Kaya, siyempre, babatiin namin kayo. Ngumiti rin kayo. Habang nagpapagawa kayo ng taxes ninyo, bibigyan pa namin kayo ng 20% discount. Hindi lang yon. Ngayon, pag tinitigan nyo ako, sasabihin ninyo, pinadala ko ni DJ Sky. Dadagdagan pa! Gagawin ngayon 30% ang diskwento ninyo. Talo nyo pa yung mga senior citizen dyan sa Pilipinas. Sila, 20% lang sila. Kaya lang may free parking sila So, 30% altogether. Basta sabihin nyo lang, pinadala kayo ni DJ Sky. Yan. Sabay, idala nyo yung bulletproof ninyo. Kaya magsadya po dito sa General Tax and Financial Services. Huwag na magkatubili dahil in-extend ang deadline from February 15 to February 21. Ayan. February 21 ang bagong deadline. Kaya meron pa kayong time na pumunta rito, sumilip para makita ang programa ng Radyo Filipino America na nag-broadcast sa 82 countries ngayon na. Kaya electronic filing is free. Tandaan ninyo yun. Kaya pwede nang i-print yung refund ninyo dito para pag-printing nyo, tawagan nyo rin ako. Ayan. Para mag-lunch tayo, mag-dinner tayo. Mabuti na yun kaysa pumunta kayo kagad sa casino.
mag-lunch muna tayo, dinner niyo muna ako. Di ba? Siyempre! Kaya, magsadya po dito sa General Tax and Financial Services, 30% diskwento, deadline is February 21, matatagpuan po dito sa National City. Sabay 550 East A Street, Suite 11, National City. Ayan! O, ayan. Yung patalastas natin yan, siyempre, tax time na kasi ngayon, ganyan. Ngayon, tinako nga yung mga bago babalikan yung Bangsamoro na gano'n